Shout out kay Abala Jeffrey, Ronjet Gela, Joshua Bacarices, Rafi Landayan, JJ Cahigas, John Jonas Dr., Del Kite, Andre Pamisa, Ains Gaon, Juan Balansag, Daryl Globe. Ang karugtong ng nakaraan, pumasok sa loob ang lalaking si Chen Gang, pinaupo ito ng ating bida upang makainom ng tsaa, matapos ay sinabi ng ating bida, "Ano kamo, isang payo, mula sa akin." Sinabi ni Chen Gang nang nakangiti, "Ikaw ang taong pinakapinagkakatiwalaan ng aming Panginoon, Panginoon Huatwo. At bukod pa rito, nagpakita ka na ilang mahimalang plano na maaaring magpahiya sa mga tagapayo." Tila ba nahiya ang ating bida, sa sinabi ni Chen Gang, napakamot ito ng pisngi at bahagyang ngumiti at iniba ang direksyon ng kanyang tingin, sabay sabi, "Ano ba yan, paano ko naman tatanggihan ang mga tagapayo, nahihiya tuloy ako." Agad na tumawa si Chen Gang, at sinabi, "Haha, masyado po pala kayo mahiyain, sa lahat ng bagay Master Huatwo, iba po ang inyong pananaw kumpara sa ordinaryong tagapayo. Naghahanap po kayo ng mga paraan upang mabawasan ang pagdanak ng dugo, sa halip na mga paraan lamang upang manalo." Nawala ang ngiti ng ating bida, natigilan ito, at tumingin na tila ba hindi nagustuhan ang sinabi ni Chen Gang, tukoy sa kanya. Kumunat ang noo nito at umiling-iling, at sinabi, "Ako ay isa lamang duwag na ayaw umako ng responsibilidad." Sinabi ni Chen Gang, "Anong uri ba ng kaduwagan ang tinatrato ang parehong kaaway at mga kakampi sa larangan ng digmaan? Malinaw na kaya hindi ka nagsasalita dahil natatakot siguro na baka bigyan ka ng mga tagapayo ng ating Panginoon." Bahagyang napayuko ang ating bida, dahil tama ang sinasabi nito. Ngumiti ito at muling sinabi ni Chen Gang, "Sa aking paghatol, dapat ay mayroon kang plano Master Huatwo, upang manalo habang mas kaunti ang dugo na ibinubuhos, magbahagi ka naman, ng mga payo na maaaring makapagligtas ng kahit isa pang buhay." Natigilan ang ating bida. Unti-unti itong tumingin kay Chen Gang, at inis na ibinaba nito ang kanyang mukha, na tila ba, sinabi ng mahina, "Hindi mo dapat sabihin ito kay Cao Hong, na sinabi ko sa'yo." Agad na tumawa ng may kalakasan si Chen Gang, at sinabi, "Hahaha, syempre hindi." Maya-maya ay agad na isininyas ng ating bida ang kamay kasabay sa kanyang paliwanag. Patuloy naman nakinig si Chen Gang, tuloy-tuloy ang ating bida, nakinig ng may pagtataka si Chen Gang, sabay sabi nito sa kanyang isipan, "Ha, ito ay nakakainis." Maya-maya ay napahawak ang ating bida sa kanyang ulo, na tila ba sumakit at sinabi, "At dahil dyan, tila wala akong magagawa tungkol sa mga detalye tulad sa pagkilos ng mga sundalo, at ito lang ang masasabi ko sa iyo, ang mga linya ng supply ang pinakamalaking sakit ng ulo, ngunit kahit na iyon ay hindi ko pa rin maaaring pakialaman." Agad na tumayo si Chen Gang, at sinabi, "Sobra na yan, kailangan pa nating humingi ng mga permiso sa mga tagapayo." Agad na patingin ang ating bida sa tumayo na si Chen Gang, agad na tumalikod ito upang umalis at muling sinabi, "Ipapaalam ko agad sa iyo ang mga resulta nito." Yumuko ang ating bida at sinabi, "Pakiusap maghihintay ako." Binuksan ni Chen Gang ang pinto palabas at sinabi sa kanyang isipan, "Ngayon ay naintindihan ko na, kung bakit nais panatilihin ng aming Panginoon si Huatwo sa kanyang tabi." Matapos ay ngumisi ito na tila may masamang balak, at muling sinabi nito sa kanyang isipan, isang manggagamot na tila naglalaro sa mga tagapayo sa lahat ng bagay. Sa paglipas ng mga araw, ika-4 ng ikatlong buwan ng lunar, sa ika-4 na taon ng Chuping 173 AD. Sa county ng Waixian, commandery ng Henei, sa tanggapan ng inspektor ng Sili. Sa punong himpila ng commandery ng Henei, agad sumigaw ang isang lalaking sundalo, at sinabi, "General, General Lubu." Agad lumingon si Lubu, at sinabi, "Ano ba yon?" Agad na yumuko ang lalaking sundalo, at sinabi, "Ang sabi po nila, mula sa labas, ay pinakilos na daw ni Cao Cao, ang kanyang mga sundalo." Agad na nagulat si Lubu, at sinabi, "Ano, ilang na ba ang umalis?" Sinabi ng nakayukong sundalo at sinabi, "May mga utos na pakilyusan ang 300,000 na sundalo, yun ang sabi nila." Ngumisi si Lubu, at muling sinabi, "Kung gayon, ha, talaga nga na nagawa na ito ni Dong Zhuo ngayon." Hindi lang niya kinuha lahat ng galit ni Cao Cao, para sa akin, binigyan pa niya ito ng pagkakataon agawin ang Yanzhou, ngunit kahit na ganoon, 300,000.
300,000, kasabay sa pagpasok sa kanyang isipan ang paghahanda ni Cao Cao, kasama ang napakaraming sundalo. Muling sinabi nito, mukhang inihanda na niya ang lahat upang may paghiganti ang kanyang ama. Sinabi ng sundalo, binibilang na po ng ating mga taga-bilang, ang ating mga puwersang pandepensa, kaya dapat ay mayroon ka ng sagot sa loob ng ilang araw. Nakangisi pa rin na sinabi ni Lubu, hindi na kailangan pa yan, kung hindi man, mga 50,000 na lang ang natitira sa kanila. O baka naman sinasabi mo ba na hindi natin dapat atakihin ang Yanzhou, kung ang mga depensa ay mas malakas kaysa sa inaasahan? Agad na tumanggi ang lalaking sundalo at sinabi, hindi po ganoon yon. Mahigpit na hinawakan ni Lubu ang kanyang sibat, at mayabang nitong sinabi, ang pinakamahalagang bagay sa digmaan ay ang momentum. At ito na ang tamang panahon para palakasin ang ating moral. Humakbang ito, at sinabi sa lalaking sundalo, ihanda ang buong hukbo para sa pag-alis. Agad na tumugon ang sundalo at sinabi, opo Ginoong Lubu, masusunod po. Ngumisi ng may kayabangan si Lubu, isinampay ang kanyang sibat sa kanyang balikat at humakbang, at sinabi, hahaha, oras na upang sakupin ang Yanzhou, 5 araw ang lumipas. Sa county ng Puyang, sa Dong Commandery, ng Yanzhou. Habang nakaupo sa taas ng palasyo ang kuya ng ating bida na si Huafo, nakatayo naman ang ating bida, sa kanyang tabi, sinabi ng kanyang kuya Huafo, hindi pa rin ako makapaniwala, na sinusubukan ni Lubu na kainin ang Yanzhou at nagsisimula na siya sa pamumuno ni Dong Commandery. Sinabi ng ating bida, para makarating sa Shanyang Commandery, ang pagdadaanan sa Dong Commandery ang pinaka-epektibong ruta. Note, ang kabisera ng Yanzhou, kuta ni Cao Cao. Sinabi pa ng ating bida, bukod pa sa mahusay mong pamamahala ng Dong Commandery, malaki ang itinaas ng ani ng palay, at puno pa ng butil ang mga kamalig, at saan pa kaya maaaring magkaroon ng mas magandang pagsusuplayan. Sabay tingin sa mga sako-sakong palay, matapos ay humalukip-kip ang ating bida, at muling sinabi, ang dapat sana ay kumilos ka na parang isang tiwaling opisyal, para kung gayon ay mawawala ng laman ang mga kamalig, at sa ganoon naman ay wala nang makakain si Lubu, kaya baka dumiretso na siya sa Shanyang, di ba, ayos yun? Nainis si Huafo, sa biro na sinabi ng ating bida, na tila hindi nito nagustuhan, at inis na sinabi, nakuha mo pang magbiro sa ganitong oras. Sinabi ng ating bida, nang umisi sa kanyang kuya, kung hindi ngayon, kailan pa? Bahagyang ngumiti si Huafo, at bumuga ng hangin. Matapos ay agad itong tumayo at sinabi, at paano ka naman nakakapag-inarte ng ganyan? Tumingin ang ating bida, at sinabi, relax ka lang, gobernador ng Dong Commandery. Bahagyang lumakad si Huafo, at sinabi, tama ka nga. At oras na upang makipaglaban, dumungaw ito sa gilid ng terasa ng palasyo at tumingin sa baba, humigit kumulang, hindi mabilang mga sundalo ang nakapila sa baba. Agad na sumigaw si Huafo, at sinabi, kayong lahat ng mga sundalo, pakinggan niyo ako. Ngayon, ay pipigilan nating ang lakas puwersa ni Lubu. Tahimik na nakinig ang mga sundalo, muling sumigaw si Huafo, 2 lang ang utos ko para sa inyo. Lihim na napangiti ang ating bida, habang tinitignan nito ang kanyang kuya. Kumuyam ang 2 kamao ni Huafo, at muling pasigan nitong sinabi, protektahan nating ang Yanzhou. At siguraduhin ninyo na babalik kayo ng buhay, lumapit ang ating bida sa kanyang kuya, at pasigan na sinabi, ako si Huatuo, ang gagamot sa mga sugatan. Sabay-sabay itinaas ng mga sundalo ang sibat at sabay-sabay din sumigaw ng pagsan-ayon. Natuwa naman ang ating bida sa suporta ng mga sundalo, sinabi niya sa kanyang isipan, siguraduhin mong babalik kang buhay, at hinahangaan kita at kung ano man ang mangyari ay maintindihan ko naman ito. At saklaw ay lumawak mula sa pagprotekta sa pamamahala ng Dong Commandery patungo sa pagprotekta sa buong Yanzhou. Matapos ay muling kumunat ang noo nito, at sinabi sa kanyang isipan, ngayon na ang pinakamaaga ngayong gabi, at sa pinakahuli, darating na ang mga hukbo ni Lubu. At ayon sa aming taga-sabi, mayroon silang hindi bababa sa 100,000 na sundalo, at posibleng hanggang 150,000, sinabihan ko ang mga sundalo sa Yan County na tumakas na, sa takot sa sandaling makita nila ang hukbo ni Lubu. At ang pinakasilangan bahagi ng Dong Commandery sa Yanzhou,
ay katabi lang ito ng Henay sa jurisdiction ng inspektor ng Sili. Mula sa Yan County Silubo, nakatayo ang ating bida, sa Dong Commandery, sa likod niya ang lugar ng Shanyang. At sana ay maling lang sila at isipin na nabigla kami. At asahan kong direktang sasalakay sila rito dahil kakaunti lang ang natitirang puwersang pandepensa sa kuta ng Dong Commandery, napakalinaw ng kanilang mga intensyon na halos nakakatakot na. Note, habang si Lubo, ay dumiretso sa pagmarcha sa Dong Commandery. Agad na lumapit ang isang lingkod at pasigaw nitong sinabi sa ating bida at sa kanyang kuya Huafo, at sinabi, agarang ulat, 1 oras po ang nakalipas si Lubo, at ang mga puwersa ay umabot na po sa 50 li, sa silangan, at batay po sa kanilang laki, mukhang hindi po ito isang pangkat ng mga taga-Manman. Bahagyang nagtaka ang dalawa, sinabi ni Huafo, kung ganoon, mga 30 li, na ang layo nila, isama mo na ang sinumang naiwan na hindi makalikas papunta sa sentro ng lungsod. Matapos ay sinabi sa mga sundalo, kayong lahat ng mga sundalo, simula na ang depensa sa pagkubkob sa labas ng lungsod. Agad na tumugon ang mga sundalo at sabay-sabay na sinabi, opo mga master, note, isang labanan upang ipagtanggol ang lungsod, tumingin si Huafo, sa ating bida at sinabi, kung gayon Yuan Hua, iiwan ko na sayo. Ang likuran, agad tumugon ng ating bida, sabay sabi, huwag kang mag-alala kuya kong Gobernador Hua, ngumiti ito at itinaas at itinikom ang kamao, at sinabi, Gobernador, siguraduhin mo makakabalik ka rin ng buhay. Sa paglipas ng mga oras, mula sa kabundukan, maririnig ang mga tinig na tila basigawan ng mga tao nang makita nito ang pangkat ni Lubo, at pasigan nito na sinabi. Ano ang ginagawa ng mga hukbo dito ni Lubo? Kabado at pasiga naman sinabi ng iba pa, si Lubo nandyan, dumating si Lubo. Mabilis na kumilos ang mga tao na nasa nayon, at pasiga na sinabi, bilis tumakbo na tayo. At sa hindi kalayuan habang papalapit si Lubo, nasakay ng kanyang kabayo kasama ang mga hukbo nito, sinabi ng isang kawal, General, hahabulin ba natin sila? Ngumisi si Lubo, sa nakita, at sinabing hayaan na lang natin sila, ang pakikipaglaban sa ganyan walang kwentang pangkat ay makakasira lang sa reputasyon ko, ang kailangan mangyari, ay mabilis kong masasakop ang Dong Commandery at kunin ang Shanyang sa loob ng 5 araw, kaya kapag bumalik si Cao Cao na yun, hindi na siya maglalakas loob pa na subukan bawiin sila. Ang Yanzhou ay akin, samantala, mabilis na tumatakbo si Zhang Ji, patungo sa palasyo, kasabay ng mga sundalo, at pasigan nitong sinabi, ito ay isang kalamidad, ito ay isang kalamidad. At habang tumatakbo, ay sinabi nito sa kanyang isipan, sinabihan ko ang mga sundalo ng Yanxian na magpanik at tumakas sa sandaling makita nila ang mga hukbo ni Lubo. At sana ay maniwala sila dito, at ito ay isang matagumpay na sepresang pag-atake. Sabay pasok sa kanyang isipan ng ating bida, na may ideya ng lahat. Maya-maya ay muling sumigaw ito, at sinabi sa mga kawal na kasabay niyang tumatakbo, lahat kayo. Tumakas na kayo papunta sa lungsod, mabilis na sumunod ang lahat. Napangiti si Zhang Ji nang bahagya siyang lumingon nang makita niya na sumunod sa kanya ang lahat, samantala. Sa county ng Puyang sa Dong Commandery, sa paglabas ng lungsod ng Weicheng. Ngumisi ng mapang-asar si Lubo, at sinabi, nakakaawa naman. Isang estratehikong punto ng lahat ng estratehiko lokasyon na nagdurugtong sa 4 na sulok ng mundo. At para isipin na ang luklukan ng Dong Commandery, ay ang pasukan patungo sa Yanzhou, ay mas masahol pa kaysa sa isang simpleng talampas. Note, ang Yanzhou ay ang gitnang bahagi ng kapatagan, na nagdurugtong sa Quizhou, Zhuzhou, Yuzhou, Sili, at Jizhou, na parang Daejeon sa timog ng Korea. Muling ngumisi si Lubo, sabay sabi, pagkatapos kong kunin ang Yanzhou, ay kakalat ako sa lahat ng direksyon at sasakupin ang gitnang kapatagan. Note, ang mga kalsada at iba pa na nagdurugtong sa lahat ng direksyon, ang tinutukoy ni Lubo. Maya-maya ay itinaas ni Lubo ang kanyang kanang kamay na may hawak na sibat at pasiga nitong sinabi sa kanyang mga kawal. Sugod, agad tumalima ang mga kawal nito, at sabay-sabay na sumugod. Maririnig ang mga lakad takbo, maging at tunog ng takbo ng kabayo. Sa kinatatayuan ni Huafo, ang kuya ng ating bida, nakahanda ang mga kawal nito, at natatanaw niya,
ang usok ng alikabok maging ang mga dagandong ng mga takbo ng kabayo. Nang maramdaman nito na malapit na, itinaas nito ang kanyang kamay at pasiga din sinabi, "Sugod." Agad sumigaw ang mga kawal upang ihanda ang kanilang mga palaso, at sabay-sabay itong tinayra palipad sa ere. Mula sa kinatatayuan ni Lubo, napatingala ito nang makita niya ang dalawang palaso, at sinabi, "Nakakaawa naman talaga ang mga ito. Gaano pa kaya, ang walang kakayahan ng kanilang commander para gumamit ng mga babala kapag inaatake? At malinaw naman nila tayong nakikita mula sa itaas ng pader, ano ba ang dahilan at nagbigay sila ng babala?" At ayon sa kaugalian, ang mga babalang putok ay para lamang sa biglaan pag-atake. Subalit nang bumaksak ang palaso, ay agad tumama ito sa mga kawal ni Lubo, napaijak ito, agad nabigla si Lubo, nang makita niya na tinamaan ang kanyang mga kawal. Sabay-sabay nagbagsakan ang mga palaso na halos tumusok ito sa iba't ibang parte ng katawan ng mga kawal. Habang patuloy peran ang libu-libong palaso ang lumilipad sa ere, patungo sa pangkat ni Lubo. Agad napahigpit ang hawak nito sa kanyang kabayo, napasigaw ito, "Lintik, libu-libong palaso." Agarang sumigaw muli ito, sabay sabi, "Magtipon kayo sa paligid ninyo, at iharang ang mga kalasag. Huwag kayong masindak." Agarang kumilos ang mga kawal ni Lubo. Pinagpawisan nito at galit na nagdikit ang mga ngipin, at sinabi sa kanyang isipan, mukhang nagsaayos sila ng isang uri ng pananambang, ngunit kung ibabatay sa bilang ng mga palaso, hindi maaaring higit sa ilang daang kalalakihan nito. Hindi ito makakaapekto sa kinalabasan, sa di kalayuan sakay naman ng kabayo si Cao Ren, nakatingin ito sa pangkat ni Lubo, sinabi ni Cao Ren, "Master Chen. Hindi ko akalain na may dapat ka pang ireklamo, kung mayroon naman na ganyan na stratehiya." Ngumiti si Cao Ren, at sinabi kung gayon ay puputulan na ba natin ang pangunahin puwersa ni Lubo? Maya-maya pa, ay agad itong sumigaw at sabay sabi, "Mga kawal ng kabalyero, sugod." Mabilis na kumilos ang mga sundalo ng pangkat ng ating bida, na sakay ng kani-kanilang mga kabayo agarang itong umatake patakbo kay Lubo, kabadong napasigaw ang pangkat ni Lubo, at sinabi, "Mga kalaban, pasugad na sila." Sinabi naman ng isang kawal, "Mga kabalyero sila Ginoo." Agad napatingin si Lubo, sa pangkat, napaparating agad na nagulat ito, at sinabi sa kanyang isipan, "Hindi." Napakaraming pananambang ito, matapos ay agarang itong isinigaw sa kanyang mga hukbo, "Mga may hawak ng kalasag at sibat, kumilos na kayo. At hintayin niyo muna dumating ang mga kabalyero." Mabilis na kumilos ang mga hukbo ni Lubo, agarang itong nagdikit-dikit. Matapos ay ngumisi ito, agad na hinawakan ang kanyang espada sa kaliwa at sinabi, "Zishao, ang tampalasan na yan, hindi dapat na magsaya muna." Pagkahugot ng espada ay agad itong itinaas, at pasigaw nitong sinabi, "Lahat ng aking kabalyero, sugod." Agad nagsigawan ng pagsanayon ng mga kabalyero ni Lubo, subalit napalingon nito nang sumigaw ang isang kawal niya at pasigaw nitong sinabi, "May paparating na mga kabalyero mula sa kaliwa." Natigilan ito at pinagpawisan, at sinabi sa kanyang isipan, "Hindi, inipit nila ang pag-atake." Sumugod ang pangkat ng ating bida sa kanan bahagi, sa kaliwa naman ang pangkat ni Cao Ren. Hanggang sa nagpang-abot ito, at naglaban, maririnig ang mga sigaw at daing, ng mga kalansing ng espada, sibat at kalasag. Note, at nang kumalat ang puwersa ni Lubo, upang salakayin ang panlabas na lungsod ng Dong Commandery. At ang kanilang pormasyon ay nasira sa pag-atake ni Cao Ren at Xiahou-dun. Habang nakagitna ang pangkat ni Lubo, patungo si Xiahou-dun, at sa kanila naman si Cao Ren. Tila nang lumo si Lubo, ang tingin niya sa kanyang paligid ay nagdilim, sabay sabi sa kanyang isipan, "Mga pagtatambang sa magkabilang panig." Hindi, ito ay higit pa sa isang simpleng pagtambang. Isang espiya, higit sa lahat. Iniulat ito ng espiya ng mga Dong Commandery, na halos lumampas sa 40,000, hindi kaya si Cao Cao yun. Mula sa mataas na burol, nakatayo si Cao Cao, nakatanaw sa kalayuan, habang nasa likod nito ang kanyang tagapayo na si Chen Gong. Seryosong nakatingin si Cao Cao, at sinabi, "Punitin ang mga natitira." Agad na tumugon ang lalaki, at sinabi, "Opo Panginoon ko." Samantala, pinaikutan ni Cao Ren,
at Xiahou-dun ang kanilang mga kabayo, upang salakayin ang puwersa ni Lu Bu. Mula kay Xu Yi, patungo kay Xiahou-dun, patungo kay Cao Ren, patungo kay Cao Hong, lalo pang pinaghiwa-hiwalay ni na Cao Hong at Xu Yi ang nalilitong hukbo ni Lu Bu. At sinalakay ni Hua Fo, ang nangungunang puwersa ni Lu Bu, gamit ang mga mamamana at ang mga hukbong impeterya. At 50,000 na sundalo mula sa Qingzhou na pinamumunuan ni na Xiahou Yuan at Eugene, at pinutol nito ang pag-atres ng hukbo ni Lu Bu. Na ang hukbo ni Lu Bu na may 120,000 katao, pinaikot-ikot ni Lu Bu ang kanyang sibat, ngunit bago pa ito itira ay nakaabang na ang mga sibat sa kanyang harapan. Sa paglubog ng araw, patuloy na nakatayo at nakatanaw ang ating bida, kasama ng kanyang kuya Hua Fo, at ito ay napapaligiran ng 350,000 na puwersa ni Cao Cao, tahimik ng may bahagyang ngiti, na nakamasid ang ating bida. Mula sa tuktok ng burol tahimik na nakatanaw si Cao Cao, matapos ay sinabi nito sa kanyang tagapayo, tila unti-unting nagiging maayos ang mga bagay-bagay. Matapos ay muling tumingin sa baba, kay Lu Bu, na kahit nasukol ng sibat ay patuloy pa rin itong lumalaban. Muling sinabi ni Cao Cao, mukha yatang hindi napapagod ang halimaw na yan, di ba? Muling tinapunan niya ng tingin si Lu Bu, ng seryoso mukha, at muling sinabi, gayunpaman, mahuhuli rin nating ang mabangis na halimaw na yon. Maya-maya ay dumating si Zhang Ji at Yizi at palapit nitong pinalakad ang kabayo na sinasakyan nila patungo kay Lu Bu, na patuloy sa pakikipaglaban. Sinabi ni Lu Bu ng mapang-asar sa dalawa, hindi ito ang trabaho ko. Ngumisi ito at tumingin, at muling sinabi, tingnan mo nga naman. Dumating na ang mga lintik na pesteng ito, upang magmanman sa kanilang mga puntod. Tumingin si Yizi at ngumisi ng bahagya si Zhang Jin, at sinabi, sabihin mo sa mga anak mong bastardo na may 3 lolo, na maghanap na ng sarili niyang puntod. Agad na isulto si Lu Bu, sa sinabi ni Zhang Jin, nagdikit ang mga ngipin nito at galit na galit itinaas ang sibat na tila ba sasalakay. Sabay sigaw nito, mga lintik na hangal, nais nyo ba tahiin ko ang inyong mga bunganga? Papatayin ko kayo ngayon din, mga hangal. Subalit agad na tila nagulat ito sa nakita niya na lumipad sa kanya ang tila ba napakaraming lambat. Natigilan si Lu Bu, ngunit bago dumapo sa kanyang katawan ang lambat, agad niya inagkas ang kanyang sibat na may nakakabit na blade, agad niya itong pinutol. Bumagsak ang mga nagkaputol-putol na lambat, sabay sabi ni Lu Bu, ano ba sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo? Ang lakas ng loob ninyo, matapos ay itinaas muli ang hawak na sibat sabay sigaw, iniisip nyo ba na ako ay halimaw at mahuhuli ninyo ako ng ganito, mga hangal? Ito ay maitatala sa kasaysayan ng ganito. Muling tumingin si Yizi. Tila naman tumalim ang mga tingin ng mga sundalo ng ating bida, na may kanya-kanyang hawak na lambat. Na tila ba hindi rin nagustuhan ang sinabi ni Lu Bu. Sinabi ni Yizi, kay Zhang Ji, ang kinalakihan mundo ng lintik na si Lu Bu, ay nabihag na parang isang halimaw na binawian ng buhay. Patuloy na inihagis ng kawal ni Yizi at Zhang Jin, ang mga lambat ng sabay-sabay. Umatras si Lu Bu, at muling pinagputol-putol ng kanyang hawak na sibat ang mga lambat, at galit na isinigaw nito, talagang ang lakas ng loob ninyo na tratuhin ako ng parang hayop. Ako si Lu Bu, ang tumatayong pinuno ng hukbo. Patuloy na lumipad sa ere, ang mga lambat, at patuloy pa rin itong pinagpuputol ni Lu Bu, matapos ay ngumisi ito ng mapang-asar, at muling sinabi, bukod pa rito, ako na ang nakipaglaban kasama ni Ma Chao, paano ninyo ako mahuhuli? Nagtangis ng bagang si Zhang Ji, agad naman na itinaas ng mga kawal ang palaso. At sabay senyas ng kamay ni Zhang Ji, at sinabi, nararapat sa'yo. Na tulad mong basura, agad na lumipad ang mga palaso ng mga kawal ni Zhang Jin, patungo kay Lu Bu. Napatingin si Lu Bu, agad nitong pinaikot-ikot ang kanyang sibat. Upang hindi tumama sa kanya ang mga palaso, matalim ang mga tingin na lalo niyang pinabilis ang ikot ng kanyang sibat. Subalit kahit anong bilis hindi lahat ay maswerte, sa tila baulan ng palaso, tumama sa kanyang dibdib ang 2 palaso, napaijak ito, at muling itinaas ang sibat habang patuloy pa rin ang pagbagsak ng palaso, kasabay ng mga lambat. Note, itinaboy ng mga hukbo ni Cao Cao, si Lu Bu, at na-corner ito na parang mangangaso ng isang halimaw. Kasabay sa pagsugod si Cao Ren, maging si Xiahou-dun, ang mga puwersa ni Lu Bu,
ay walang magawa na dinurog ng mga general ni Cao Cao. Samantala, at si Huatuo, habang sa paglubog ng araw ay nasa loob ng isang kubol na klinika. At ginagamot ang mga sugatan ng walang pagkakaiba, maging kaibigan man o kaaway. Samantala, ilang mga kawal ang may hawak na tila ba isang tirador, pinaikot-ikot ito ng sabay-sabay at agad ibinato kay Lubo. Agad napansin ito ni Lubo, na paatras ito habang sakay ng kanyang kabayo, at pasigan nitong sinabi, "Kayo mga walang hiya kayo. Ipinipilit niyo pa rin ba ako na tratuhin na parang halimaw hanggang sa huli?" Kasabay nito ang muling paglipad sa ere ng tila ulan ng mga palaso. Napatingala sa pagkabigla si Lubo, matapos ay sabay-sabay tumusok ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, napasigaw ito sa sakit. Matapos ay nagdikit ang mga ngipin nito, bahagyang umagos ang mga dugo nito sa bibig. Habol ang hininga na napasigaw ito kasabay sa pagdilat ng kanyang mga mata. Muli ay naghagis ang mga kawal ni Cao Cao ng lambat, sumaklab ito sa katawan ni Lubo, nabigla ito, matapos ay hinila ito ng mga kawal upang hindi makawala, hanggang sa nalaglag ito sa kabayo. Hinayla ito ng mga kawal palayo sa kabayo at pinalibutan ng mga kawal habang hawak ang sibat, at sabay sinabi, "Bumaksak na siya, palibutan niyo siya." Lumapit si Zongji, at iniumang ang sibat, ngumisi ito, at sinabi, "Sa wakas, nahuli na natin ang halimaw." Sa pagsapit ng gabi, sa palasyo, maririnig ang mahinang ingay ng mga nagdidingas na apoy sa sulo. Batnitbit si Lubo, ng mga kawal sa palasyo, sa harapan ni Cao Cao. Duguan naman na pasiga na sinabi ni Lubo, "Bitawan niyo ako." Sinabi ko nang bitawan niyo ako, mga peste kayo. Napataas ng tingin si Lubo, nakaupo sa taas ng hagdanan na ilang baitang si Cao Cao sa kanyang trono, nasa kanang bahagi niya ang ating bida, at nasa kaliwa naman niya ang dalawa niyang tagapayo. Habang nakatutok naman kay Lubo, ang sibat ng dalawang kawal ni Cao Cao. Tumingin si Cao Cao ng seryoso at sinabi, "Simulan mo na." Agad na tila takot na natarante si Lubo, sabay sinabi, "Pakinggan niyo po ako Panginoon Cao, hindi po kamahalan." Note, isang panghalip na pangalawang panauhin na ginagamit upang maging magalang at tugunan ang mga matataas na opisyal, na desperadong sinusubukan pahangain si Cao Cao. Muling sinabi nito, "Ang pinag-aalala mo ba ay ako? Ngayon ay sumuko na ako, ano pa ang alalahanin mo na meron dito sa mundo?" Matapos ay bahagyang ngumisi ito at sinabi, "Kung ako ay pahihintulutan ninyo, na pamunuan ko ang kabalyeriya, paano ko hindi mapapayapa ang kaharian?" Ngumisi rin si Cao Cao ng bahagya at sinabi, "Ganoon ba?" Maya-maya ay tinawag nito ang ating bida na nasa likuran ni Cao Cao, sabay tawag nito, "Huatuo." "Ano sa palagay mo?" Bahagyang nagulat ang ating bida, ngunit hindi ito nagpahalata, sabay sabi, "Panginoon Cao, nakalimutan mo na ba sina Ding Jianyang at Dong Taishi?" Note, ipinahiwatig ni na Ding Yuan at Dong Zhuo, ang dalawang umampon kay Lubo, na pinatay. Gusto mo ba na maging pang-apat na ama na pinatay niya? Sa tala ng kasaysayan, noong unang bahagi ng 199, nagbigay si Liu Bei ng katulad na sagot sa tanong ni Cao Cao, sa parehong sitwasyon. Muling sinabi ng ating bida, "At isa pa, hindi ko masasabing walang pananagutan ang lalaking ito sa pagkamatay ng iyong ama." Agad na nagulat si Lubo, sa sinabi ng ating bida, natigilan ito, at galit na pasigaw na sinabi, "Saan ba napunta ang walang pakundangang nahangal na ito na sinisikap niya na maghasik ng kaguluhan?" Na ang tinatawag na manggagamot na yan, ang pinakahindi mapagkakatiwalaan sa lahat. At hindi inaalagaan ang isang halimaw bilang isang alagang hayop. Bahagyang natigilan si Cao Cao, tumayo ito sa pagkakaupo, at sinabi nito kay Lubo, "Oo, naintindihan ko ng malinaw ang pinapanto mo. Gayunpaman, hindi ko maaaring tutulan ang kagustuhan ng aking ama na maiwasan ang pagdanak ng dugo." Natigilan naman ang ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, "Natitiyak ko na hindi." Itinaas ni Cao Cao ang kaliwang kamay upang magbigay ng karapat-dapat na parusa at pasigaw nitong sinabi, "Iniuutos ko bilang gobernador. Hatulan ng kamatayan ng kriminal na gumugulo sa kapayapaan ng Yanzhou, sa pamamagitan ng pagbitay." Tila ba nawala ng kulay si Lubo, gulat na gulat ito, at pasigaw nitong sinabi, "Hindi. Hindi ito maaaring mangyari,
hindi maaari ito, napatingin ang ating bida sa nagwawala na si Lubo. Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, ang akala ko ay tatanggapin niya ng kusa, ang pagbibigti, sumusunod ba ito sa opisyal na kasaysayan? Note, sa mga opisyal na kasaysayan ay binitay sa romansa ng tatlong kaharian, siya ay pinugutan ng ulo. Lumingon si Cao Cao, sa likuran nito, at sinabi sa ating bida, wala nang magagawa pa. Paano nila masusuway ang huling kahilingan na bawasan ang pagdanak ng dugo? Sinabi ng ating bida, nirerespeto ko lang ang desisyon ng amin gobernador. Note, sa China, Korea at iba pang mga malalakas na naimpluwensyahan ng komunismo, ang pagbitay ay ginagamit upang patayin ang mga mataas na katayuan o mga taong kailangan pangalagaan ang karangalan. May teorya na may mga general bago pugutan ng ulo, ngunit yung isa sa alang-alang ang kwento ni Shehoudon, na kinagat ang sarili niyang mata habang sumisigaw tungkol sa kabanalan sa ama. Ang teoryang iyon ay walang kredibilidad. Sinabi ni Cao Cao, ayoko damanak ang dugo ni Dong Zhuo dito. Bahagyang nagulat ang ating bida, natigilan ito na bahagyang may pagtataka. Muling sinabi ni Cao Cao, ng seryoso, ang dapat sa kanya ay pakuluan ng buhay. Note, isang uri ng pagbitay kung saan ang kriminal ay inihahagis sa isang kaldero na may kumukulong tubig o langis. Ginamit sa buong mundo mula bago ang 1500 BC hanggang kamakailan lamang noong 2002 sa Europa, Asia, Africa, at iba pang mga rehiyon, ang insulto na iprito kita ng buhay ay nagmula rito. Literal na nangangahulog ang kumukulo hanggang mamatay, ngunit sa mantika ito ay parang pinirito. May mga tala rin ito sa Joseon, Korea, ngunit bilang mga banta lamang na pakuluan ng buhay ang isang tao, walang kahit isang aktwal na pagbitay sa pamamagitan ng pamamaraan ito ang naitala sa mga salaysay o mga dokumentong pangkasaysayan. Habang nakaharap si Cao Cao, lihim na tinitignan nito ng ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, pinakukuluan ng buhay, pasok ba yon sa mga katanggap-tanggap na limitasyon para sa panahon nito? Napakalupit nito. Ngunit hindi naman umabot sa puntong nakakabaliw. Matapos ay pumasok sa kanyang isipan, si Dong Zhuo, at muling sinabi, kaya ba ang susunod na tatargetin ay si Dong Zhuo, naiisip ko lang kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay. Sabay pasok din sa kanyang isipan ang tatlong magkapatid. Maaari na namin dagdagan ang puwersa ng pag-atake nang hindi nababahala ang tungkol kay Lubo ngayon, subalit kung susundin ang nasa kasaysayan ang takbo nito, tutulungan ni Liu Bei, si Dong Zhuo. At kahit walang massacre, tutulungan si Liu Bei, sa ilalim ni Gong Xunzan, kaya magiging mahirap para sa kanya na tanggihan ang kaayusan. Maya-maya pa ay kumilos na ang mga kawal, sinakluban na ng tela ang ulo ni Lubo, pasiga na sinabi ni Lubo, mga lintik kayo. Bitawan niyo ako, at alisin niyo ito, agad inihanda ang lubad ng kamatayan. At sa ika-9 na araw ng ika-3 buwang ng lunar, ika-4 na taon ng Chuping 193 AD, binitay si Lubo. Kilala rin sa pangalan Feng Xian, na iwan ang kanyang sibat na isang mapanghamak na tila isang termino para sa kamatayan, katulad ng konotasyon sa pagsipa ng kamatayan na karaniwan ginagamit para sa mga hayop. Habang si Zhang Liao at si Zhang Fei ay sumuko kay Cao Cao. At ang nakaligtas na kawal na 80,000 na katao ni Lubo, at ang mga nakawal ay sumuko kay Cao Cao. Yumuko ito at lumuhad, at ang hukbo ni Cao Cao, ay nagtamo ng humigit kumulang 5,000 na casualty. Sabay-sabay itinaas ang mga hawak na sibat at espada na galak ang pagkapanalo. At matagumpay na ipinagtanggol ang Yanzhou, hindi may kaila ang kagalakan ng ating bida, tila ba nakiisa sa kagalakan ang apoy sa kanilang sulo. Sa paglipas ng mga oras, itinaas ng ating bida ang dalawang kamay upang mag-inat. Matapos ay tumingin ito sa kalangitan na tila ba magsasabog na unti-unti na liwanag. Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, naku, kailangan ko na nga palang bumalik upang tignan ang mga pasyente. Humakbang ito, at muling sinabi, baka may mga urgent na kaso. Mula sa kanyang likuran, natigilan ito nang may sumigaw sabay sabi, saan ka pupunta Huatwo? Nagulat ang ating bida na kasimangot ito at sabay sabi sa kanyang isipan, naku naman, Susmar Yosef naman ang lalaking ito. Muling sinabi ni Cheng Gang nang nakangiti, halina't ipagdiwang ang tagumpay kasama namin. Sinabi ng ating bida nang naka-angle, marami pa rin pasyente,
kailangan kong gamutin. Muling ngumiti si Cheng Gang, at sinabi, Nako, ganoon ba? Bahagyang yumuko ito at muling sinabi, kung gayon ay dapat ko rin silang pasalamatan bago ko ito makalimutan. Salamat sa pagkamit ng ganitong gradong pagkapanalo, maraming salamat sa iyo Huatwo. Lalong sumimangot ang ating bida, sabay sabi, sa kanyang isipan, itong lalaking ito. Humakbang ito palapit kay Cheng Gang, sabay takip sa bibig nito at ang isang kamay ng hintuturo ay inilagay sa kanya bibig na tila isininyas na huwag maingay at sinabi, nang mahina, sinabi ko sa iyo yon, nang may kumpiyansa. Nakangiti na sinabi ni Cheng Gang, naku, paumanhin sa ginawa ko. Agad lumapit si Cao Cao, sa likod ni Cheng Gang, at ngumiti din at sinabi, Nakov, may hindi ba ako alam na sekreto? Sinabi ni Cheng Gang, natatakot ako na baka pilitin mo pa ako na mag-isip ng iba pang mga payo na tulad nito, kaya sinabi ko na lang sa sarili ko. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, buwisit na ito, sasaksakin kita dyan ng malaking karayom sa susunod na magpa-check up ka. Ngumiti si Cao Cao at sinabi, nagtataka lang ako, paano ka nakapag-isip ng mga ganitong estratehiya? Napahawak ang ating bida sa kanyang sentido, na tila ba sumakit ito, matapos ay sabay turo at nakasimangot na sinabi, gumana lang siguro ito dahil kay Lubo. Sumeryoso si Cao Cao, at nakinig sa sinabi ng ating bida, kung walang sinumang tagapayo at umaasa lamang sa kanyang likas na ugali, kung ipapakita natin kay Lubo, ang isang mahusay na pambungad, malinaw na susugod siya kaagad. At kung 10,000 ang nagtatanggol sa lungsod, maaaring naghinala siya ng isang patibong, ngunit sa 30,000, ay kalkulado niya na makakalusot siya. Sinabi ni Cao Cao, noong nagmamarcha patungong Zhuzhou, ba ang dahilan kaya hinati ang hukbo sa 4 at marahil ay pinalihis sila ng landas. Sabay naisip nila ang nasa mapa, ang mga puwersa ni Lubo, habang patungo sa Dong Commandery at ang puwersa ni Cao Cao ay nasa Shenyang. Habang nakakalat ang mga paglihis, matapos ay bumuga ng hangin ang ating bida at sinabi. At kahit na matuklasan ang mga sundalo na tumutulong, ay kailangan pa rin silang magmukhang maliit, napakamot ng ulo ang ating bida na tila ba nahihiya at sinabi kay Cao Cao, at kay Cheng Gang at Wenro na tagapayo, ni Cao Cao, nagbigay lang naman ako ng malawak na balangkas at kahit iyon ay isang malabong at praktikal na plano, at ang pinakamahalagang bahagi ay kung paano kumilos ang mga hukbo ng mahusay na nahawakan ni Master Chen. Sinabi ng isang tagapayo, ngunit ikaw ang gumuhit ng malawak na plano na hindi kayang gawin ng iba Huatwo. Napangga nga ang ating bida, na tila ba itinanggi ito, at sinabi, hindi, ang tunay na kahulugan ay nasa aktwal na pagpapatupad nito, kahit sino ay maaaring gumuhit ng isang malaking plano. Humalukip-kip si Cao Cao, at bahagyang ngumiti, sa kanyang isipan ay pilit na iniiwasan ni Huatwo ang kreditong plano. Bahagyang ngumiti si Cheng Gang at muling sinabi, kahit sino ay maaaring matutong gumawa ng detalyadong mga plano, ngunit ngayon lahat ay maaaring gumuhit ng malaking plano. Pilit na iginigiit ni Cheng Gang na ang ating bida ang nagplano ng lahat. Tumingin ang ating bida kay Cheng Gang, na tila ba nagsungit, habang nagkakamot pa rin ang ulo, at sinabi, ngunit hindi gagana ng 2 beses ang estratehiyang ito, at wala akong kakayahan makabuo ng mas magandang plano kaya hanggang dito na lang tayo, ihinto na nating ang usapin tungkol dito. Napahawak sa baba ang hintuturo ni Cheng Gang, na tila ba nagulat, sabay sabi, naku. Matapos ay humalakhak ito, sabay sabi, haha, kaya naman sa digmaan, ay huwag mo nang ulitin ang mga taktika na nakamit mo na ang panibagong tagumpay. Bagkus ay hayaan mo na ang iyong mga pamamaraan ay makontrol ng walang katapusan sa iba't ibang mga pangyayari, at kahanga-hanga ka talaga kahit binanggit mo pa ang sining ng digmaan. Tila ba napikon ang ating bida nagkulay itim ang kanyang mukha sa inis, sabay sabi sa kanyang isipan, tutusukan ko talaga ng karayom ang bibig mo nang hindi ka na makapagsalita dyan, makita mo hinahanap mo. Agad naman sumingit si Cao Cao nang nakangiti sabay sinabi, sa ating bida, plano mo rin ba na huwag umatake hanggat hindi natin sila lubusan napapalibutan? Upang mabawasan ba ang mga nasawi, agad tinakpan ng 2 kamay ang magkabilang tenga ng ating bida at sumigaw ito, sabay sabi nito ng paulit-ulit, hindi ko kayo naririnig. Matapos ay sabay tumakbo ito papasok sa loob ng palasyo at sinabi, mga buwisit kayo.
Napatingin si Cao Cao at si Wenro, at sinabi, iminumungkahi kong sabay-sabay na sumalakay kasama ang mga kabalyeriya upang makakuha ng kalamangan, at ipinahiwatig mo sa mga bituin na ang mga pag-atake ay magpapanik sa kanila, at hindi lang iyan ang sinabi mo sa 3,000 na sundalo na nakaposisyon sa mga mahalagang lugar para magkunwaring tumakas patungo sa Dong Commandery nang dahil sa takot, napatingin si Cao Cao sa tumakbo na ating bida, natigilan ito. Maya-maya ay kumislap ang mata nito at ngumisi habang hawak ang baba, at sinabi, paano ko ba gagamitin ang taong ito para maipalaganap ang aking reputasyon sa buong gitnang kapatagan, ha ha ha.